Ang bahay at buhay dito sa Rupayan ay kasi daw ang sabi nila, yun daw ating bahay ay karugtong ng ating buhay. Kaya naniniwala tayo na pag ang swerte ang bahay, ay swerte din tayo. So ngayon kasama natin si Miss Ada Victoria, Reiki and Feng Shui Master. Ano ba yung sabihin ng Reiki? Madam Ada? Ang Reiki po, yun ang tinatawag na Japanese way of healing the past, the present, and the future. Paano mo i-heal yung past, present, and future? In what way po? Kailangan muna marunong tumingin ang isang tao o meron tinatawag na inner vision. May inner vision siya para makita niya yung past life ng isang tao. Kasi ang problema ng isang tao is nandito sa present. So, kailangan kaya niyang i-trace ang past lives ng isang tao. Nang sa ganun, doon pag nakita niya yon, malalaman na niya kung paano i-heal. Mas madali ang process. Okay, pero syempre, Feng Shui ang pag-uusapan natin ngayon. Pero ang tanong naman ng mga kapitbahay ko sa looban, ano ba yung Feng Shui? Pangmayaman lang daw ba yun? Hindi, kahit ordinaryong tao, yung mga nakikita natin, ang kailangan lang is marunong mag-advise at may knowledge yung mag-a-advise ng Feng Shui na yon. Ako nagpapa-Feng Shui ako ng house, naniniwala ako dyan. Syempre, kasama din natin ang ating PBB house. Oo, ako may na mga tanong naniniwala. kayo. Please, sa mga may bagong bahay. Ayan, Tama. you can ask Madam Ada. Ngayon, meron tayo ngayon living room dito ngayon na set up. Madam, ano ba ang mali ngayon dito sa salas na to? Ano bang dapat balitan? Itong Ano ba yung dapat aquarium. hindi? Di ba dapat ang aquarium sa loob ba dapat or labas ng bahay? Hindi po, pwede po yan sa loob ng bahay kasi it brings moving. Moving, ibig sabihin, hindi na i-stack ang utak ng isang tao. Kapag merong aquarium sa loob ng bahay, kasi yun ang fish na tinatawag, yung isda, yun ang palaging gumagalaw. Wala ka nang makikita na isda na naka-steady lang. Okay. Paano naman tong pinto? Nakatalikod yung sofa sa pinto. Swerte ba yan o hindi swerte pag nakatalikod sa sofa? Hindi po swerte yan. Ay, ang sofa pala. Oo, ang sofa pag nakatalikod dun sa harapan mismo ng pinto, hindi po advisable kasi parang hinaharang yung dumadaloy na Oo. swerte. At higit sa lahat, pag ang pinto nasa likod ng sofa, paano ka papasok? Hindi nga. Oo nga, bakit Kaya kaya ay papasok na lalabas. Nene, may question ka? Yes, kasi bagong lipat kami dun sa bahay namin sa QC. Tapos, ang concern ng mom-in-law ko, sabi niya, yung pintuan ng master's bedroom namin nakatapat sa pinto ng common CR. So, sabi niya, kailangan daw lagyan namin ng divider. So, nilagay namin dun yung TV, tapos nilagyan ng divider para hindi na diretso yung pinto ng CR tsaka pinto ng master's. Oo, hindi rin Ay, advisable din yun. natin sa ano ko, Yung bagong place ko. Dapat talaga, meron tayong kasabihan na ang pinto, hindi dapat itapat sa kabilang pinto dahil pag bukas mo at pagpasok mo, nasa labas ka ulit. Diba? Alam mo, funny ka. O, pati-isi natin. Not only funny but intelligent. Wow. Tama na. Okay. O, Ay, diba? ako nilagay lang ako anting-anting doon. Ha? Ilalagay ako anting-anting. Pag ikaw nagsasabi yan, nakakatawa. Anong ating-ating nilagay mo? Ay, ewan ko ba sa may nilagay isang anting-anting doon? Baka naman Parang bag mo yung nilagay mo Hindi doon. naman. Parang sa Chinese na anting-anting. Feng Shui, yung mga pang ano. Kailangan ba nilalagyan ng ganon? Kunyari, Kailangan po talaga nilalagyan din. Kasi katulad yung ng halimbawa mga charm. ng mga, yung chimes po, ganon. Ang Chime. chimes, kasi ang hangin. Chime! Chime ang nilagay Hindi sa akin, po, chime. Hindi po. Chime. Sino anting-anting? Chime. Opo. Yun, ang chime kasi, nakaka-distract ng mga negative thoughts, pati mga negative spirits. Kasi ang isang tao, halimbawa, meron ditong chime, tapos merong nag-isip o nagpalipad hangin, nabablock ng chime, lalo pa pag umaandar yun. Ayan. O pag meron naman daw mirror sa kanan ng pinto, kailangan ba, swerte ba ito? O kailangan lalagyan ng halaman? Tsaka, bakit tayo may painting sa likod ng sofa? Anong dahilan? Si Piolo ba yan? Si Papa P? Sino ba yan? Hindi, ito po, pag pumasok at nasa kanan, okay yon. Pero kapag nasa kaliwa po yung salamin, lalo pa at malaki, yun ang entrance ng mga negative spirits. Kaya nagkakaroon ng gulo mismo sa loob ng tahanan. At tuloy-tuloy po yun sa tinatawag ng mga possessions. Yung mga napoposes, doon kasi dumadaan ang mga negative spirits. Mga napoposes? Mga napoposes. My gosh. In what way napoposes? Napoposes talaga siya. Yung negative spirit pumapasok doon sa tao.
pumapasok sa tao. Pumapasok sa tao. Parang exorcist. Nakakatakot naman yan, Madam Ada. Kaya lang mo dyan yung nagsalawin Yes. Hindi po, correction. Ang exorcist, siya yung gumagamot. Ang exorcism, yun po yung process mismo. Yun po yung process para magamot yung tao. Eh, ano tawag dun sa na-e-exorcist? Possess. Yes. Possess talaga. Grabe. Naku, Madam Ada. Sige, we'll invite you to the house, ha? Di ba? Perfect! Oo. Aray ko. Pero dapat sa mga halaman at saka flowers sa bahay, dapat fresh, di ba? Hindi dapat Kailangan po fresh. plastic. Oo. Kailangan fresh kasi baka kung plastic, plastic din yung mga taong pupunta sa inyo. Ganun ba? Bongga. Oo, dapat pala hindi tayo naglalagay ng plastic kasi mga plastic yung dadaan tsaka pupunta. Plastic Yung mga housemates ba natin, walang itatanong pa tungkol sa mga bago nilang bahay? Actually, meron Will. akong Okay, come question. on, Will. My friend, a good friend of mine, sabi niya sa Uh-huh. akin, in order to have the proper distribution of feng shui, you have to have a compass. A what? A A compass. compass. A feng shui compass. Totoo ba yun or hindi? Ay, totoo yun, di ba? Kasi Kailangan ako ng compass din ako eh. Kung minsan po totoo, pero kung minsan hindi. Really? Yes, it's not true at all times. Kasi po, may mga bagay na it depends upon sa birth date ng isang tao. Ah. So doon ibinabase yon. At saka if ever na wala kayong compass, lalo na yung mga nasa remote areas, so titingin na lang kayo sa araw. Oo, syempre sa mga tao sa looban namin, hindi na bumibiling kompas yun. So, east, west, so alam niyo na, so kailangan lang gumanong kayo. So alam niyo yung east, west, north, and south. Gaganon ba? Alam mo, Will? Mabuti pa, i-invite mo na lang si Madam Ada sa bahay ng friend mo. Pag ganun mo, sana hindi ka nang gumanon. Bruce Lee. Oh, Madam Ada, saan po kayo nakakontakt if we want to invite you to our Opo, house? pwede niyo po akong tawagan sa 493-1115. Okay, hindi naman kayo mahal mag-charge, di ba? Oo, hindi naman kayo mahal mag-charge, ha? Madam. Missionary din po ako eh. Kaya although na I charge high dun sa mga talagang meron, yung mga nagtatapo ng mga pera. Ako wala. Hindi po ako nagtatapon ng Pero kung pera. sabihin mo marami. Kaya lang wala kang budget para kay Madam. Wala akong budget eh. Oo, Naubos ganun na sa lang, tama. Pero missionary din po kasi ako. Oh, eto. Naku, sabi nila, eto totoo talaga to. Sabi nila maswerte daw ang bahay kapag malinis at mabango. Totoo yan. Kaya ngayon, magkakaroon tayo ng pabuenas. Ang Zestes Room Spray. Go, Go, pabuenas, go! Ang bango ng senses. Tama! At paano nga ba malalaman kung true to bahay na Pinoy ang inyong bahay? Alamin natin yan sa pagbabalik na Rupa and I. Favorite part ko sa bahay ko ay yung bedroom ko. Sa puno at nagpapahinga. Laid back, modern, pero may classic, Buddhist. Yun, may fancy TV. Marami pong pictures ni Kim na nasa wall.